Ayun. Hello, audible? Audible. Okay. Sige. So, wala pa sa wisyo magturo. Ayan. Wait lang. Yan. Sige, okay na. So, natapos natin ang KVL. Natapos ba, guys? Voltage law ni Kirchhoff or hindi pa? Okay, natapos. Hindi sigurado. Ano yung huli niyong sinulat ni Note? Ito si Miss Vianney, mahilig to mag-notes. Ano yung huling na-discuss? Anong KBL yung huling na nag-solve ba tayo? At example 3. Example Sir, 2. hello po. Ang Yes tanda po. ko ay hanggang example 3, pero di ko po sure. Example 3. Okay. Parang po, pero di ko po rin maalala. Hala, dumaan lang ang Holy Week. Ano ba naman yan? Di ko din alam kasi binubura ko yung ano kasi may ibang nagsosolve eh. Sige, isolve na nga lang din na, para pressure, isolve na lang din natin tong number 3. So, tandaan nyo pa ang KBL. Ano pag sinabing KBL, anyone? Tanda pa ba? Mga pag sinabing KBL. Hindi natanda. Pag sinabing KBL, para mas madaling tandaan, ano? Napapaisip din ako, ano yung KBL? Ano ba naman? Haba kasi nung bakasyon. Ayan. So, pag KBL, yung summation po ng mga voltage natin sa isang loop, ano? So, algebra exam siya. So, yun po yung ah, mag ano ko ba sasabihin? What do you call it? Sige, by example na lang ano. Sige, tulad nito, magki-KBL tayo sa example number 3 ano. So, KBL, at at I1 ano. Sino yung nagsasalita? Ayan. So, KBL at I1. So, sinasabi sa KBL, lahat ng dadaanan nung KBL natin na I1 is unang dadaanan si 50 volts, ano? Ang nilabasan ni 50 volts, so ito yung loop natin, di ba? Tutan nga natin ang kulay yan. So, dadaan siya sa 50 volts. Ano? Ang nilabasan niya, positive. So, lagay natin 50. Then, dadaan siya sa dadaan siya dito sa resistor na what do you call it? Resistor na 3 ohm. Ano? So, ano po magiging sign natin dito sa 3 ohm? Tanda pa kung paano? Di na. So, sa 3, kung mapapansin nyo yung branch current, ito, itong blue na 'to, yan, itong blue, ano, yung I1 na capital letter, ano, kasabay siya nung KVL natin na loop, ano, ni loop I1, ano. So, kapag kasabay, ano nga po ulit? Negative, ano. So, negative 3, 3 I1, ano. Ngayon, madadaanan niya din nitong pulang loop na 'to, si 2, si 2. Si 2 ohms, ano, ang dumadaan po kay 2 ohms ay si branch current na I1 din, ano. So, minus 2 I1, ano. Ano pong dadaanan pa na 'tong pulang loop na 'to? Madadaanan din po ang wait lang, naririnig ba ako?
papuso nga muna. Yan. Yan, madadaanan din po itong 4, ano. So, pagkadaan dito sa 4, yan, tanggalin ko lang 'to, ano. So, pag-ikot dito sa 4, yan, 'di ba iikot, ano. So, kasabay niya yung I2, ano. So, pagkasabay, negative, ano. So, si 4 ohms times I2, ano. Ano pa po? Madadaanan niya po yung ating, independent voltage supply, ano. So, since ito po ay dadaan dito, ang nilabasan niya po ay negative din, ano. So, minus, ayan, voltage naman siya, ano. So, 3 pips Vy. Ayan. Then, i-simplify natin, ah, so 50. So, 50, sumasabay. So, sorry. Kaya gusto ko face to face ang pangit kong magsulat. Ayan, so, sige, unahin muna natin tong I1, anong para sunod-sunod. So, si I1 magiging negative, itong dalawa, ano. So, negative 5i, 5i1, ano. Ngayon, si 4i2, ano, minus, ano, 4i2. Ngayon, sinusunod, si negative 3 fifth dy. Pero pagka nasagutan na natin 'to, sabihin niyo sa akin, na para ano, hindi na ako nag-iisip. Ayun. Tapos, ano yung hindi natin nailagay, yung 50, ano, yung 50 ilipat na natin, ano, sa kabila, i-transpose na natin. So, magiging negative 50 na 'to, ano. Yan. Ito na yung equation number 1 natin. Ngayon, ngayon, mag-KVL naman tayo sa loop 2, ano. So, at loop 2, yan. Eto naman siya, ano. So, mula dito sa node, yan. Ano yung mga nadaanan po? So, unahin na natin 'to si 3-pip, ano. Si 3-pip By, positive, ano, kasi positive yung nilabasan niya. So, 3 pips By. Ngayon, ang kasunod ni 3 pips By ay si 4. Si 4 po ay salubong, ano. Wait lang, di niyo na makita, eh, kung bakit nagkasalubong yan. Yan. Salubong po siya sa I2. So, positive, ano. So, plus 4 I2. Ngayon, after 4, ano po yung sunod? Yung 6. Ang dumadaloy po sa 6 ay itong si I3. Ano? Kasabay or hindi? Kasabay po, ano? So, 6 I3. Ano pang sunod? So, 2 ohms. I3 din po yung dumaan sa kanya. So, 2 I3. Ano? Nakasiris lang kasi yung dalawa. Yung so, equal nga lang yung current sa kanya. Ano pong kasunod? Si 25 volts. Positive po. Ano? Ang nilabasan. Ano pong sunod sa 25 volts? Meron pang 3 ohms. Ano? Ano po yung dumadaloy kay 3 ohms? Si I3 din po. Ano? Kasi yung... Bakit si I3 po yun? Kasi nga nakaseries yung 6 to tsaka yung 24 volts tsaka yung 3 ohms. So, si I3 lahat yung dumadaloy. Ano? So, kasabay. So, minus 3I3. Ano? May question o wala? Mahaba yung equation. Ano? Yan, sige. May question sa handwritten.
Ayun, naiintindihan naman ano. Yan. Huwag nyo na kontrahin, ano. Sige. To, sim to simplify, walang I1, ano. So, unahin na natin si I2. Ano? Si I2 ay, ilan yung I2 dito? Isa lang. Ano? Si 4, I2. Yan, si I3. Ilan si I3? 6, 8, tsaka 3. 11. Ano? Minus 11 ay 3. Ano pa po yung natitira natin? Si BY, ano? Plus 3 fifth BY. Ilipat na natin sa kabila tong 25. Ano? Ito. So, negative 25. Ano? Yan. So, may loop. Ito po ang ating equation 2. Ano? Sige, burahin muna natin yung mga nakadraw. Yes. Yeah. Ngayon, mas maganda kasi, meron kasi tayong I1, I2, tsaka I3. Ano? Ano yung pinaka the best way? Mas maganda yung 3 equations, 3 unknown. Ano? So, mag-invento na, pwede naman tayo maggawa pa ng isang loop. Ano? Saan po tayo pwede? Ano? Di ba mayroon tayo ditong VY? Eto, ano? Sabihin na natin itong si VY. Yan. Magkakabit tayo ng voltmeter. Ano? Susukatan natin to. Ano? And then, tayo ay mag-KBL dito. Ano? Yan. Yan. Pag nag-KBL po tayo dyan, loop 3, ano? At loop 3 na lang. At loop 3 yan. Ang madadaanan lang syempre ay si, ano? Si VY, ano? So, wait lang, hindi ko makita. Positive ba? Wait lang, burahin ko lang kasi hindi ko makita yung sign. So, may eraser. Ayusin ko lang. Yan, ito si VY, ano? So, tapos mag-KBL tayo, ano? Yan. Ngayon, since counterclockwise siya, nilabasan ni VY ay negative, ano? So, negative VY. Tapos, dinaanan niya si 2 ohms, ano? Ang dumadaloy kay 2 ohms ay sino? Ang dumadaan kay 2 ohms ay si I3, ano? Ibig sabihin, tapos sabay pa, ano? Ay, hindi. Hindi, sabay nga, ano? So, minus 2. I3, ano? Ibig sabihin, yung VY natin, burahin ko lang guys ulit na tingin ko may nami-miss out ako. Yeah. Dito tayo. Dito na nga lang tayo magkano. Yan. Yan. Tapos saka tayo mag-KBL. Ang nilabasan, pagka ganito, nilabasan ng VY natin positive, ano? Tapos, sa lubong, ano? Pag sa lubong, positive, 2I3. So, tama din pala yung kanina, ano? So, VY is equal to negative
2i3. Ano? Yan. So, ito ay gawin nating equation number equation number ano na ba tayo? Number 3. Ano? Yan. Opo. Pero nagkabit kasi ako ng voltmeter. Ibig sabihin, kung nagkabit ako ng voltmeter dito, wait lang ha. Nandito ang positive, nandito ang negative. Pagka umikot yung ating KVL, nalilito na ako sa drawing ko. Iikot siya dito. Ah! So, nilabasan niya negative. Yan, dito. Ayun. Kung negative VY, ibig sabihin positive na to. Ano? And kung ano namang voltage na nakuha natin dito sa voltmeter, yun din yung magiging voltahe natin dito since nakaparallel. Nagets po ba? Nagets po kung bakit ganun. Para nagkabit po tayo ng voltmeter. Ano? Yan. Okay pa? Okay pa po. Kapuso nga. Or kailangan kong i-explain ulit. Nakaparallel naman po. So, equal yung nakuha nating voltahe sa voltmeter dun sa branch ng VY. Ano? Then, itong dapat pala nag-KCL muna tayo. Ano? So, pwede tayo mag-KCL at KCL. Ano? KCL at A. Ano? Sige, may next page pa kaya. So, mag-KCL tayo. Ano? So, at A. Ano? So, ano yung mga pumasok sa A natin? Di ba pag KCL pumasok equal sa lumabas? Ano? So, ang pumasok is si I1. Ano? Then, si I2 tsaka si I3 ay lumabas. Ano? So, equal to I2 plus I3. Ano? Yan. Equation number ano na to? Number 4. Ano? Yan. Ngayon, ano yung pinaka magandang gawin natin? Si equation number si equation number 3 kasi siya yung pinaka maikli. Ilagay natin siya sa equation number 1. Ano, ito na lang. Okay? So, sige. So, wait lang. Kopyahin ko muna. So, 5i1, negative 5i1, so negative 5i1 minus 4i2 minus 3/5 dy minus 3/5 dy ano equals negative 50. Ito po yung equation number 1 natin. Ano? Then, isa-substitute natin si equation number 3, which is ang Vy daw natin is 2i3. Ano? So, magiging negative 5i1 minus 4i2 minus 3/5. Ano daw ulit? 2/3. 2/3 ba to? 2i3. Nalilito na rin ako. 2i3. 2/3. Yan. 2i equals negative 50 yan. Kasi simplify nga. Ayan.
No, kopya lang si negative 5i1 minus 4i2 minus 1.2 1.2 i3 equals 50. Ayun, na-eliminate na natin yung isang by, ano. So, aray equation number 5. Ngayon, ano kaya maganda? Balikan ko lang, ha. Si I2 ay merong by. Meron din siyang I3. I2 tsaka I3. Ito, pwede natin gamitin si equation number 5 doon, ano? Kasi pareha silang merong I2 tsaka I3. Ayun. So, kopyahin ko lang, ha. Balikan ko lang. So, for ito siya, ano. So, for I2 minus 11 I3 plus 3/5 by. Yung by natin pwedeng kung i-diretso na lang, ha. Alam naman natin na 2i3 to, ano. Minus, joke lang. Equals na tayo. Negative 25. Yan. So, magyayari is 4i2 minus 11i3 plus plus ano po ito? 1.2 pa rin pala, no? 1.2 i3 equals negative 25. 4i2 minus 11i3 plus joke lang. Parehas na nga pala siyang i3. Wait lang. Naglag pa ako. So, 4i2 minus 11 minus 1.2. 9.8 ano? 9.8 i3 is equal to negative 25. Ano? So, meron na tayong equation number 6. Walang katigilan. Yan. Yung equation, pansin nyo, meron na tayong 2, 3. Meron tayong 2, 3, then constant. Then, meron tayo ditong 1, 2, 3 constant. Meron pa tayo ditong 1, 2, 3 constant. Ano? So, dahil tayo ay tamad na tao, ano? Yan. Wait lang ang gawa. Mode 5 to na lang natin, ano? So, ilista natin. Itong, unahin muna natin to, ano? So, yung I1 is 1. Yung I2 ilipat natin, magiging negative 1. Yung I3 ililipat din natin, magiging negative 1. Then yung constant niya is 0. Ano? Then, punta tayo dito sa 5. Ang I1 niya is negative 5. Then,
I2 niya is negative 4. Then, ang I3 niya is negative 1.2. Ano? Then, ang constant niya is negative 50. Tapos, ito naman, wala siyang I1, ano? So, i-consider natin siyang 0, ano? Then, ang I2 niya is positive 4. Then, ang kanyang I3 is 9.8, ano? Then, ang constant niya is negative 25. Mako-compute na po ito. Pwede ka pong pa-compute ng wala lang po akong calculator, ano. Wala pong matrix yung calculator ko. Nasa cellphone lang. Pa-solve nga po. Ano po yung mga nakuha nating sagot? Mode 5 to lang to, ang alam ko. Kasi meron kang 3 equations, 3 pa-input lang. Input na lang po ito sa ano. Ang makukuha po nating x dyan is yung I1. Ang y po is yung ating I2. At yung z is yung ating I3. Ano po ang I1 natin? Yung x natin, ano po yun? Wala. Wala kasi akong calculator. Eh, wala pa? Wala pa? Ayun. Well, same ba lahat? Guys? 3.4? 10.17? And negative 6.70. Parang hindi ganito yung una kong naalala ko. Or may mali ako. Negative 5, negative 4, negative 4.2, 1, negative 1, negative 1, 0. Negative 50, tama. Then 0, 4, negative 9.8, negative 25. Lahat. Parang alam ko sagot dito is 623. Something. Anong sagot, Shelo? Baka may negative, positive ka lang na ano. Pangit ang sulat ko. Ay. Ayun. Yan na yun, 623 nga. So, 6.73. 6.7 na lang. Then, yung I2 natin ay 2.9. Then, yung ating I3 is 3.76. Yun. Careful po tayo, ano. Kahit po ako nagkakamali po ako ng pindot sa calculator. Kahit tama yung pinagkagawa. Ano. May question po ba? Sa pagkuha ng mga equation. Wala po, ano. Ayun. Ano nga hinahanap dito? Determine H ba? Hinahanap pa si BY. Sino bang may BY dito? Delete ko na lang to, ano. Ano ba yung may maikling BY na sa equation 2 tsaka si equation 1 at sa equation 5, ano. Sige, ganito na lang. Si BY pala ito. May naalala ko. Ito, di ba? Ay, sorry, nabura ko. Yan. Si BY is equal to 2I3. So, si BY is equal to 2I3. 2 times, ano I3 natin? 3.76. Bali, ang VY po natin ay 2 times 3.76. 7.52. Ayan. 7.52. Ayan.
Mas maganda po kung sasabayan niyo na po ako ng pagkopya. Eh, di pagka may mali po ako, ibuburahin niyo din, ano? Kasi kapagka saka niyo kokopyahin, malilito na po kayo, ano? Sige, take niyo screenshot. Screenshot niyo na lang muna 'to, ano? Yan. Then, 1, 2, 3, 4, 5, then go. Then second page, 1, 2, 3, 4, 5, then go. Eh, ayun, so tapos na tayo sa KVL. Ano? So, magso-solve po tayo ng Maxwell mesh analysis. So, the solution of, wag na natin alamin kung sino si Maxwell, ano? Hindi naman kasama sa exam, ano? Oo. Dadami lang yung i-input nyo sa utak nyo, ano, hindi naman kasali sa grading. Ayun. Tsaka nagmamadali. Wala, hindi pa tayo nakakalahati, guys, sa midterm. Ayun. Tapos mag-early out pa si sir ngayon, ano. Si sir kasi may prelims exam mamaya. Eh, kailangan ko umuwi na maaga. Ayun. Malate, sayang yung oras, ano. So, si Maxwell Mesh Analysis, gamit na gamit po dito si KVL, ano. So, ayan. So, katulad siya ni KVL, kailangan mo siya ng closed loop, ano. So, ito, i-define natin. Sabi si KVL daw, ito, si KV, di, yan. Si KVL daw is a loop, ano, which does not contain any other loops within it. So, loop siya na walang loop sa loob, ano. Yan. Tulad nitong example, ano. Para ka lang magki-KVL. And si Supermesh naman daw, ano, yan. Si Supermesh is result when two meshes. Ang meshes na tinutukoy natin dito, guys, ay array. Ito. So, may mesh current tayo na I1 and may mesh current tayo na I2. Yeah. So, si Supermesh results when two meshes have a dependent or independent current source in common. Ibig sabihin, may common daw na current source. Ibig sabihin, in between, meron tayong current source, ano, sa pagitan nila. So, yun lang yung tinutukoy dito, ano. Ayan. So, next page na tayo, ano. Ngayon, this method involves a set of independent loops or mesh currents assigned to as many meshes as exist in the circuit, ano. So, the magnitude of the current passing through each resistor is the algebraic sum of the mesh passing through it. Ano? So, this method is only applicable to a circuit that is planar. Aware naman po kayo kung ano yung planar, ano? From the word itself, plane, ano? Yung kayang i-drawing sa plane. I mean, tulad nitong circuit nito, pwede mo siyang parang nakalatag ka lang siya sa isang plane, ano? So, by inspection, ayan, unahin na natin itong number 1. Diba ito yung mesh current natin, ano? Yan si mesh current natin. Ngayon, yung mesh current na yan, magmumula siya dito, ano? Dadaan dito, dadaan dito, then dadaan dito, dadaan dito. Ano? Clockwise, ano? Since, alam naman natin na then itong isa, may capital letter, ito yung branch current, ano? Yan, itong arrow na to. Wait lang, natatabunan kasi. Yan. Yan. Itong arrow na ito yung branch current, ano? So, aware naman tayo na since itong mesh current natin na si I1 ay same lang din na dumadaloy, ano, dito sa branch current natin. Wait lang, hindi ko alam kung nag-gets nyo ba ako o hindi. I-ano ko lang.
Itong I1 na 'to, ito yung branch current natin, ano. Then itong loop na 'to, itong mesh current na 'to, ito yung mesh current, ano. So, yung pula, branch current po yun, yung arrow pa kanan. Then yung clockwise rotation po natin, yun yung mesh current natin, ano. Yeah. Baka lang malito kayo sa dalawa. Pero since nga si mesh current ay same lang, ano, by inspection makikita nyo si itong mesh current, ano, dumaan lang din dito, ano, magka-clockwise. So, si I1, si branch current I1 ay equal sa mesh current, ano. And ito namang si I2, yan. Dito siya magsisimula, ano, yan. So, si mesh current I2 natin ay equal dito kay I2, ano. By inspection, kitang-kita na agad, ano. Ngayon, si I3, paano po si I3? Yan. Si I3 po, pwede nating sabihin na si I3 ay by KCL. Tanda pa si KCL. KCL, yan. So, si KCL, lumabas equal sa pumasok, ano. Yan. Si I3 natin, lumabas. Pumasok po si I1. Ito po si I1. Which is equal nga dito, ano. Yan. And si I2 po, yan. Lumabas din po, kaya po siya negative. Ano. Nagets po paano nakuha tong tatlong to, 1, 2, 3. Itong mga equal na to. Pa-check nga po. Pa-react kung naintindihan talaga. Or kulang pa yung explanation ko. Ayun, walang sumasagot. Yan. Ulitin ko. Yan. By inspection, visual inspection lang, ano. Itong current na to, ulitin ko ito, yan. Itong pula, yan yung ating mesh current. So, palakihin lang natin, ano. So, yan, umiikot, ano. Since umiikot nga siya, yan. And, same direction, ano, and wala naman ibang dinaanan na or nilabasan na parallel or node, ano, I1 is equal to I1, ano, branch current I1 is equal to I1, ano. Nagigets ba or medyo nalalabuan doon? Kasi itong si I1, di ba umikot? Sige, explain ko pa ng mas malalim pa para sa mga nag-strong-strongan dyan. Ayan, mula sa voltage source natin, ito, di dumaan dito. Yan is si mesh current I1, di ba? Ngayon, liliko siya dito. And since itong ating voltage source sa itong resistance natin ay naka-series, kung ano yung dumadaloy kay ano, yun din yung dumadaloy. Ibig sabihin, itong pulang to na kumana na to, na mesh current, I1 pa rin po yan. Ano? Kaya po, branch current I1 is equal to I1. Ayan. I think so much na yung explanation ko, ano. Yun na po talaga yung pinaka-explanation doon, ano. Yan. Okay. So, moving on nga tayo. Yan. Paulit-ulit. Planar circuit. So, pagka sinabing planar circuit is a circuit that can be drawn on a flat surface. Yan. Tulad nito, parang nasa flat surface lang siya or 2D. And ito naman pong si non-planar, yan. Para meron siyang thickness, parang may volume, parang cube, ano. Katulad po nung nasa PSET nyo, ano. Yan. So, si Maxwell po is applicable lamang po sa planar, ano. Yan. Kay planar lang po siya
i-apply. Ano? Yan. So, meron tayong dalawang cases. Ano? So, ang unang case natin, ano? When recurrent sources exist only in one mesh. Ano? Ito po yung current source natin. Yan. So, siya po is nag-exist lamang po sa mesh current natin dito. Yan. Yun po yung case 1. Ano? Ngayon, ang case 2 po, so when a current source exists between two meshes, ano? So meron tayong dalawang meshes. Itong si I1 tsaka si I2, ano? Exist between, ano? Ibig sabihin, nag-share sila itong current source natin. So, dinadaanan ni mesh current I1 itong source natin, current source, and dinadaanan din siya ni mesh current I2. Ano? So, kapag ganyan, ang tawag po dyan ay super mesh. Ano? Ay, okay. Sa puso at isip nyo na lang muna. Ayun. So, doon tayo sa case to, ano? Sabi, a super mesh results when two meshes have independent or dependent current source in common. Yun nga, in between or in common. So, the current source in the super mesh is not completely ignored. Ano? It provides constant equation necessary to solve for the mesh currents. Ano? So, hindi natin siya i-ignore. Ano? Mahalaga po siya. Ano? So, a super mesh has no current on its own. Ano? Wala siyang mesh current, pero meron po tayong tinatawag na super mesh. Yung super mesh na yun, i-imagine lang natin. Ano? Ayun, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, a super mesh requires the application of both KVL and KCL. Yan. So, kung di nyo naintindihan si KCL and KVL, hindi po kayo makapagsagot ng mesh analysis. Ano? So, unahin na po natin itong si example number. Yes po, sir. Sir, kayo ga po, Alex. Inyo ga po ang secret. Yes po. Yan po yun. Yan. Opo. Hindi po kayo gagamit ng CL. Opo, kasi umuwi na daw sila. Gagamit ka, sir? Oo naman, sir. Ayun. Kaya pala hindi kayo umattend ng face-to-face. Kasi may ibang gagamit ng room. Ano? So, yan. Nagpaalam lang naman. Asa na nga tayo? So, example number 1 dito sa kay mesh analysis. So, sabi nga dito, siya is combination ng patuyok. Yan. Sige. So, by inspection, ito yung mesh current I1 natin, tsaka meron tayong mesh current I2 na clockwise rotation. Pwede natin masabi na si branch current I1 ay equal kay mesh current I1. Ano? And si I2 by KCL, ano? Lumabas, then ano natin yung pumasok. Pumasok si I1, then lumabas si I3. Ano nakuha natin si I3? Equal siya sa I2, ano? Lagyan na ng tuldok. I2.
Mahalaga ba yan? Magagamit ba yan? So, mag-KVL nga muna tayo. So KVL at Mesh I1, ano? Mag-KVL tayo at Mesh I1. At Mesh I1, ano? So KVL, tricky nga lang pala to kasi ang KVL ay, di ba, sinasabi natin na kasalubong, positive, then kasabay, negative, ano? Pero ina-apply lang po natin yung kasabay, kasalubong, sa mesh currents lang po, ano? Ano? So, ine-neglect po natin yung mga branch currents natin, ano? So, paano po yun, sir? Paano po yung magiging sign kung positive or negative yung mga dadaanan natin sa resistance, sa mga resistors or resistances natin? I-treat po natin lahat sila as negative. Ano? Tandaan po, negative. Pero yung mga voltage na dinadaanan natin, voltage source tulad nitong si 30 volts, ang nilabasan niya po ay positive. Ano? So, isulat po natin 30. Check na to. Then, sabi ko nga sa inyo, lahat ng dadaan ng resistances ay negative. Ano? So, minus I1. So, pag plasin na ang madadaanan po ng mesh current I1 natin ay si 8 tsaka si 3. Ngayon, hindi pa po natatapos ang ating mission dito sa mundong ito. Charot lang. Dito sa dito sa problemang to, ano. Yung sinasabi ko sa inyo na yung KVL na kasalubong or kasabay, ano. Ngayon, si ito kasing si 3 ohms na to, ang dumaan sa kanya is si I1. So, nalista na natin siya, which is ito. Ano? Ngayon, dumaan din kasi si I2. So, ano po yung sign convention ni I2? Ano? I-drawing po natin, ano? Si I2 po ay mula dito, magpo-flow dito, clockwise po, ano? Yan. Yan, aakyat po dito. Then si I1 naman po, clockwise din po. Yan. Si I1 tsaka si I2 na mesh currents ay magkasalubong. Ano? Ang mangyayari po dyan ay positive po yung I2 natin. Ano? Then multiply po. Ay, sige. Direct ako na. Ibig sabihin, positive po si 3. Tapos I2. Ano? Yan. Huwag natin nga kalimutan na equal sa 0. Ngayon, simplify natin. 30 minus 11. 11 ay 1. Plus 3 ay 2 equals 0. Para mas madali, 11 ay 1 plus 3 ay 2 equals negative 30. Yan na po yung equation number 1 natin. Ano? Yan. Then, kung nag-mesh, nag-KVL po tayo sa dito, magki-KVL din po tayo sa mesh current dito. Ano? So, ano po yung dinaanan ng mesh current I2 natin? Ano pong dinaanan nitong mesh current natin? Ito. So, dinaanan niya po yung 3 ohms. Ano, ito. So, sabi ko nga sa inyo, lahat ng dadaan ng resistor ay negative. So negative
3i2, then dinaanan niya din si 6 ohm. So, negative na lang din, ano? So, negative 6i2. Ngayon, since nga tayo is nag-mesh analysis dito sa part na to, ano, alam naman natin dito sa 3 ohms na to, dumaloy din si I1. Ano, alam naman natin si I1 ay sumalubong kay I2 na mesh current. Ano, so plus 3I1. Ano, equals 0. Nagigets po ba? Yan. So to simplify, 3I1 minus 9. 9I2 equals walang constant, walang voltage, 0. So ito na po yung ating equation number 2. Ano? Ngayon, meron tayong 2 equations to. 2 equations to ano nga ba? Oo, tama. May hindi pala. Meron tayong 3 equations, 3 ano. Hindi, I1, I2 lang pala. Sorry. 2 equations to ano. So, pwede natin siyang i-equate to each other na lang ano. So, paano po i-equate, sir? Picturean ko lang to ha. I-take screenshot nyo guys. 1, 2, 3, go. Screenshot. Kasi magne-next page na po ako. Ano? Yan. Ngayon, si equation 1, diba si equation 1 is negative 11 I1 tapos plus 3I2 equals negative 30. Tapos yung isa ay 3I1 minus 9I2 equals 0. Pagplasin lang po natin sila, ano. So maganda, para ma-cancel natin to, alam naman natin para ma-cancel, i-divide, i-times natin siya sa 3, ano, para maging 9 to. Yan. So magiging 0 na po ito. Then, ito magiging negative 33. Negative 33 I1. And ito magiging negative 90. So, pag pinag-plus po natin, magiging negative 30 I1. Ano? Plus 0 is equal to negative 90. Nakakukuha po kung paano nangyari. Hello? Yan, sige, naintindihan pa. So, makukuha natin si I1 is equal to, divide natin both sides by negative 30. Ang I1 is magiging 3 ampere. Ano? Yan. Nakuha na natin yung isa. Ngayon, kunin natin. Since given naman na, substitute natin. So, negative 11. Gamitin natin yung equation 1. Ito. Ano, negative 11 times 3 plus 3I2 is equal to negative 30. Ano? So, negative 33 plus 3I2 is equal to negative 30. Ano? So, 3I2 is equal to 3. Kung saan ang I2 natin is equal sa 1. Ano? 1 ampere. Yan. Nakuha. So, yan. Pwede nyo screenshot or kopyahin. Ano? Or i-absorb nyo muna. Ayan. So, yung I2 natin
ito. 1 ampere, ano? Baka malito kayo. Yan. Ayusin ko nga. So, ang I2 po natin, to 1 ampere. Di na kasya. Yan. Pero sir, balik po tayo dun sa unang page, ano? Ang hinahanap po kasi dito is currents tsaka voltages. Ang kinukuha pa lang po natin ay mesh current, pero hindi pa po natin nakukuha ang branch currents natin. So, ang branch current, gagamitin natin ito, ano? Gagamitin natin itong tatlong equation na to. Paano ko yung branch current? So, si I1 po ay 3. So, pwede natin sabihin na si I1 is equal to 3 ampere. Then, si I3 po is equal to 1 ampere kasi nakuha na natin. Si I2 po, 3 minus 1. X rin 2 ampere. Yan po yung mga branch circuits natin. Ano? Yan. Ngayon, hinahanap din po si voltage. Ano? Burahin ko na nga to guys. Okay lang ba? Yan. Kunin natin si voltage. Paano mo si B1? Pwede I1, R1. Branch current po ang gagamitin natin pagka kumukuha ng voltage. Ibig sabihin 3 times 8. 24, ano? So, 24 volts. Si B2 po is equal to I2, R2. Is equal to, alam po yung R2 natin, 3. Tapos ang I2 ay 2. So, 2 times 3 equals 6 volts. Ang V3 po natin is kailangan pa ba natin i-solve yung V3 guys? Ano? Kasi ipakita ko sa inyo. Ano? So, si V3 po natin ay ang 1 ampere, ano? So, 1 times, then ito, 6 ampere. 6 volts, ano? Pero kahit hindi nyo naman i-solve ngayon, ano? Bakit, sir? Kasi nga, nakaparallel po sila, ano? So, itong branch na to, equal sa branch dito, kasi nga nakaparallel. Kaya po parehas 6 volts yung ano natin. Ano? So, since equal nga sila, pwede nating sabihin na ang total nitong dalawa, ano? Ay equal sa 30. Ano? Nagigets po. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan yung series parallel, kung alin yung equal, tsaka kung alin yung hindi. Ano? Yan. So, yun. Example number 2. Meron bang gusto magsagot? Yan. Sige, example number 2 po tayo. Wala kasi akong ballpen, nakainis. Kaya ang laki tuloy ng sulat. Sakit na ng daliri ko pati. Ibaba ko lang. Ngayon, dito, sige, mag-KVL po tayo. So,
KVL at I1. Ano? So, ano po yung dinaanan ni I1? I1 ko, sir. Yan. I1. So, unahin na natin si 65. Si 65, check. Then, mga dadaanan niya pong resistance. Pagka at anong dadaanan ay negative. Ano? So, negative I1 times. So, lahat ng dadaanan niya, 5. Ano pa yung dadaanan ni I1? 7. Ano? Tapos dadaanan niya pa si si 30 volts. Kaso, negative yung nilabasan. Ano? So, negative 30. Kaso, hindi pa po tapos. Huwag po natin kalimutan na KVL po ito. Ano? So, may nag-share po. Ano? Dito sa 7. Dumaan din po si I2. Since salubong po siya, ano? Gagamitan po natin siya ng positive. Ano? Plus 7I2. 7I2 equals 0. Yan. To simplify pa, ano? Magiging negative 12 I1 plus 7I2 is equal to 65 minus 30 na 35. Ilipat na natin sa kabila. Magiging negative 35. Yan. Mayroon na po tayong equation number 1. Ano? Ngayon, mag-KBL naman po tayo sa mesh 2. Ano? So, at I2, ano? Dito po sa I2, ang mga dinaanan niya po, si 30 volts. Dinaanan niya, ilang resistor yung dadaanan niya, minus I2. Times 7 plus 2 plus 3. Ano? Ngayon, dinaanan niya din si 10 volts. Tapos na ba? Hindi pa po. Kasi nga nag-share si I2 tsaka si I3. Si I1 tsaka si I2, sorry. Sa mesh currents dito kay 7 ohms. So, since sila nga ay salubong, positive si I2, magiging 7 I2. Ano? Equals 0. So, magiging simplification natin dito ay 7, 9, 11. Negative 11 plus 7. Okay. 7 plus 2, 9. 9 plus 3, 12. 12, tama. Yun yung ako kinokorek. Yan. Ito ay 7, I1. Ano? So, meron tayong negative 12. 12 nga ba? Negative. Hindi. I1 muna yung unahin natin. Para sunod-sunod na. So, 7I1. So, 7I1 plus minus pala 12I2 equals 30 tsaka 10. 40. Ilipat na natin sa kabila. Ano? 40. Equation number 2. Ano? Then, i-equate lang natin sila. Ano? So, C1 tsaka C2.
So C1 is negative 12. Negative 12 I1 plus 7 I2 equals negative 35. Ano? Tapos si number 2, equation number 2, 7 I1 plus, sorry, negative pala. Minus 12 I2 equals negative 40. Ngayon, paano po, sir? Sige, i-cancel po natin to, ano. Paano po natin i-cancel? E di, i-multiply po natin to sa 7/12, ano. Para mawala yung 12, magka-meron na negative 7. Nagigets po ba? Ay, i-multiply po itong equation number 2 sa 7/12 para ma-cancel. So, magiging 0 na to, ano. Then, ito, i-calculate ko lang, ano, 7 times 7/12 minus 12. So, negative 7.9167 I1. Ano? Then 0 na nga, ito ay 40 times 7/12 negative 40 times 7/12 minus 35 negative 58, ano? 0.3333. So, makukuha natin si I1. Divide natin by 7.9167. 7.37. Yan. Nuggets po. Nuggets po. Kung paano nakuha si I1. Yan. Yan. Yan po si I2. Yan. Pwede naman natin makuha si I2. Substitute na lang natin. So si I2, i-substitute na natin, ano, 12 times 7.37 minus 12 I2 equals negative 40. Ano na natin, guys, i-shift solve na natin to. $7.63. Yan. Yan, nakuha na natin, guys. Ngayon, ano bang hinahanap? Current. Nalista na ba natin yung ano? Example number 1 pa. So, next page tayo, ano? So, by inspection, ano? Si I1 po natin, itong branch. Ba't bumalik dun? Si branch circuit I1, branch circuit I1 is equal to I1, ano? Then, si I3 po natin, is equal kay I2. Si I2 naman natin na branch circuit is equal kay I1 minus I2. Lumabas, ano? So, para makuha si branch circuit I1, equal siya sa I1. Ano ba yung I1 natin? 7.37.
So, 7.37 ampere. Then si I3, equal daw siya sa I2. I2 po natin ay 7.63. Then si I2 naman po natin ay equal sa I1 minus I2. So, 7.37 minus 7.63. Ano pong sagot? Negative 0.26 ampere. Ano? So, I2. 4 branch circuits. May question po? Wala pa. Ayan. So, yun guys. Ang hinahanap lang po ay current. So, kukunin po natin si kukunin po natin si mesh current and kukunin din po natin si branch branch current. Ano? Okay. Sige. Balik tayo doon. So, ito. Magsusuper mesh na tayo. Ano? Okay. Ano nga yung case number 2? Ano? So, meron po tayong meron po tayong mesh current dito. 1. Meron din po tayong mesh current dito. Number 2. And meron din po tayong mesh current dito. Number 3. Ngayon, sabi po kanina, kapag meron daw pong merong common na current source or in between two meshes, so itong pong current source na 3 ampere, nasa gitna po siya ng mesh current natin na 2 and 3. Kapag po ganyan, ano po ang magandang gawin? Magsusuper mesh po tayo. Sorry. Magsusuper mesh po tayo. Ano? So, magsusuper mesh tayo dito sa buong to. Ano? Yan. So, paano po mag-super mesh? Sabi kanina, wala naman daw pong current si super mesh. Ano? So, mag-KVL lang muna tayo sa mesh current. Ay, sa super mesh. Ano? So, KVL. So, KVL at super mesh. Yan. Ano po yung dinaanan nito mga violet na to? Yan. Unahin na po natin ito. Yan. Ano po yung dumaan dito? Dumaan po itong circuit, itong part na to. Nagigets pa? Parang katulad lang nung kanina, ano? So, ilista nyo na. Positive, negative. Positive po, ano? Bakit, sir? Sabi mo kanina lahat ng resistor. Kasi po, itong 1 pa po yung tinutukoy natin, ano? Kasi dumaan din po siya doon, ano? So, si 8I1
Ngayon, ano po yung dinaanan nitong violet, nitong super mesh? Ano pa? Dumaan po sa super mesh ay si I2. Itong kulay blue. Ano? So, ano po yung mga dinaanan ng mesh current 2 natin? Itong color blue. Dinaanan niya po ay si 8 tsaka si 16. Pero since resistances po siya within sa mesh KVL natin, negative I2 times 8 plus 16. Yan. Ano pa? Doon sa violet, balik tayo sa violet. Violet kasi yun yung super mesh. Ngayon, sa super mesh na violet, si I3, si mesh current I3 dumadaloy din, So, ito lang naman yung dinaanan niya, So, negative 12 I3 equals 0, May question po ba sa equation? So, si 8I1 minus 24I2 minus 12I3. Yeah. Equation number 1. Nagigets po. Sir, bakit po asan po ito? Itong 3 ampere. Hindi na po natin siya gagalawin, Hindi na po natin siya isasama sa equation. Pero mahalaga po siya sa pagkuha ng branch current. May inspection po. Sige, Buraya. May inspection po. Itong color red, Itong mesh current 1, kasabay niya sabay niya to. So si I1, is equal kay 9 ampere. Tapos ito namang si 3 ampere by KCL, pumasok siya, pumasok sige, himayin natin para hindi kayo malito. Wag muna natin i-equal, Si 3 ampere pumasok kaya siya positive. And then si blue, ito, pumasok din, So, plus I2. Then, itong si I3, lumabas po siya, kasi mula dito. Yan. Minus I3 equals 0. Yan. Ibig sabihin, si 3 ampere, si 3 ay equal sa I3 minus I2. Pwede natin tong maging equation. So, itong equation number 2, equation number 3, Yung equation number 2, itong 2, tsaka itong 3,
idiretso na natin dito sa equation, dito sa, papunta dito sa equation 1, ano. So, si 8i1, alam naman sa, yes po. May question? Ano pong question? Bakit may na? Wala bang question or nag-talk lang? Sige. Ayan, so alam na natin na ito, galing, itong 9 na to, galing dito, 9 ampere. Minus 24. Paano natin gagawin? 24 I2. Ano? Minus 12. Dito po galing yun, ha? Pumalito kayo. Minus 12. Ang I3 po natin ay dito na natin siya kunin, ano? So, ang I3 is 3 plus I2. Ano? 3 plus I2 equals 0. So, magiging 72 minus 24 I2 minus 36 minus 12 I2 equals 0. So, magiging 36 minus 36 I2 equals 0. Ano? So, ang I2 natin is equal to 1. Ano? Kita na. Yun. May question po. Ang I2 po natin is equal sa 1 ampere. Ano? Ngayon, itong I2, pwede natin siyang i-distribute dito. Ano? Para makuha si I3. Ano? So, I3 is equal to 3 plus ang I2 natin ay 1 ampere. Ano? So, ang I3 natin is 4. Ano? 4 ampere. Yan. Nakuha na po natin yung mesh current na I1, I2, tsaka I3. May question po. Wala. Wala pa. Ano? Or may, nalilito ba kayo sa super mesh? Uulitin. Lalo na dito. Ano? Yan. Baka nalilito. Ano? Magsusuper mesh lang po tayo kapag meron po tayong in-between na current source, which is ito po. Ano? Ito po. Itong 3 ampere. Between siya dito kay 2 tsaka 3 na mesh current. Kaya po nagkameron po tayo ng violet. Ano? Itong super mesh. Ito po yung violet na yan. Yan po yung super mesh natin. Dumaan siya sa 8. Ano? Kaso nga, yung super mesh natin, wala talaga naman siyang current. Ano? So, ang dumaan po sa 8 ohm ay si ito. Ano? Si 1. Ito na po yan. Dumaan din po si mesh current 2. Ano? So, nandito na siya. Ito po itong 8 na yan. Ano? So, ganun lang naman guys. Ano? Since kaya may plus 16 lang to kasi dinaanan din ni I2 yun. Ano? Yan. So, ano ba yung hinahanap pala dito? Ano? Hinahanap pala dito ay si V1 tsaka si V2. Ano? Asan ba si V1 tsaka V2? Yan. So, si V1, ito si V1, ito si V2. Ano?
So si V1, wala nang space. Picturean ko. Screenshot nyo na to guys. Picturean ko lang. Tapos buburahin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, para makuha si V1, hindi I1, R1, ano? Ano po si I1 natin? Yun, yung binura ko kan... Parang po makuha si I1. Parang po makuha si I1. Ano? Ibalik natin kasi nalilito na. Yeah. Para makuha si I1, si I1 ay pumasok. Small letter ay pumasok. Then itong si I2 ay lumabas. Yeah. Okay. And since meron na tayong value ng I1, I2 kanina, which is si 9, ano? 9 tsaka 1. 9 minus 1. 8 ampere, ano? So, 8 ampere times 8. Hindi na 64 to. Yun po yung V1 natin. Ano po makuha si V2? Hindi I2, V2. Ano? Paano po makuha si I2? Si I2 po ay by visual, ano? Equal siya dito, ano? Same lang ng sa same lang dito. Ano? Ito yung current source natin, ano? Yan. So, nakukuha ba? Yes po. Bakit niya nagpe-present? Di ko naman tinatanong. Yan. Saan na nga tayo? Ibig sabihin, si I2 is equal to I3. Yan. So, ano ba si I3 natin kanina? Si I3 natin ay 4. Ano? Tapos yung... Ay! Walang nagsisita sa akin. Pari po yung R2. Ano? So, R2 natin ay 12. Ang sagot po yung 48. May question po. Or wala na. Ayun.
Ayan. Sige, wala na. May next page pa pala yun. So, yun. Dapat lang di ako nagbura. Yeah. So, yan. Malaki pala yung space na yun. So, tapos na po tayo dun sa mesh analysis. Ano? Ngayon, mag-discuss tayo ng konti, sa AC. Introduction tayo sa AC. Ito po ay medyo confusing. Yan. Hindi ko pa pala nabubura. Yan. Huwag na natin alaman yung history. Itong AC/DC, nasa handout nyo to. Yung prelims. Yan. Nasa handout din to ng AC waveform comparison. Types of waveform, yan. Kapag ka AC, guys, usually, ito guys, yung common, sinusoidal, from the word itself, sine, Pero minsan, applicable din half wave, si triangular wave, semicircular, trapezoidal, and C-square, So, madaling naman tandaan, Si sinusoidal, sine wave, Si half wave, kalahati lang talaga. Wala yung nasa negative V out niya, And si triangular, tusok siya, pa-triangle. Semicircular, ayun, semi, kalahati. Trapezoidal, yung shape niya parang trapezoid, and yung square, square din, or rectangular, So, kapag sa AC, meron tayong variables tulad nitong si cycle, So, ano po ba si cycle? So, si cycle is one complete series of values called cycle, So, one complete cycle is equivalent to one revolution, So, one revolution is equal to 360 degrees, Or equal siya sa 2 pi, Doon sa ating Cartesian, yan, sa Cartesian plane. Ngayon, tatandaan po natin itong mga to, or screenshot nyo na po ngayon, Kasi panibago pong formula, yan. So, pangalawa si time period. So, yung time po is the time taken in seconds for an alternating quantity to complete one cycle, is called the period or periodic time. So yun, in seconds po lagi siya, Yeah. Observe nyo na muna, So, in a complete cycle, kung ilang segundo sa isang complete cycle, Yun yung time period. And sa frequency, frequent. So, number of cycles completed per second called frequency. Gano'ng kadalas, ilang number ng cycles, So, ang unit niya is hertz, So, pwede rin siyang reciprocal ng time. So, kung reciprocal siya ng time, ibig sabihin, ang frequency natin is pwedeng nating i-formulate as ba't hindi nakalagay dito? Dito na lang. Sorry. Si frequency po natin is pwede natin gamitin na 1 over t, Yan.
Sige po. Sample problem. Determine the periodic time for frequencies. So, hinahanap po is periodic time. Yan. Ano? So, alam naman natin ng frequency is equal to 1 over t. So, pwede natin i-derive na ang t is equal to 1 over frequency. So, paano ba, sir, nakuha yun? Ang t po natin ay ito yung formula. Ano? 2 pi over angular velocity. So, city natin is 2 pi over angular velocity. Kung saan yung angular velocity po natin is equal sa 2 pi f. So, mangyari po is 2 is equal to 2 pi. So, ang angular velocity po natin is 2 pi f. So, cancel lang siya, kaya po siya naging 1 over f. So, yun. So, to derive that 1 over f, So, ang una po is 1 over 50. Kayo na po ang bahala mag-calculate. Then, yung isa naman po is 1 over 20 times 10 to the 3. Yan. Then, ang unit po ay hertz. Ano pong sagot? Calculator. 1 divide 50. Ayan. 0.02 hertz. Or 20 kilohertz. Ito naman pong isa, 1 divide 20 times 10 to the 3. So, 50 hertz. Yan. Nakuha po. Yan. Sobrang basic lang. Yan. So, determine the frequencies for periodic times of a 4 milliseconds. So, hinahanap naman po dito is frequency. So, alam naman natin yung frequency is 1 over t. So, 1 over 4 milliseconds. Tapos itong kabila naman ay 1 over 4 microseconds. Ano pong sagot dyan? Sorry. Yan. Diba? Seconds po ito. Yan. Ulitin ko nga. 0.02 seconds to. Sorry. Nalito na si sir. 0.02 seconds. Then, itong isa ay 50 seconds. Dito, 1 divide 4 times 10 to the negative 3. So, ang frequency po natin ay ano po? ...250 megahertz. Tapos dito naman sa kabila, anong sunod sa mega? Siya is 250 gigahertz. Yan. May tanong po? Wala. Or mali yung calculator ko.
So, alternating current completes 5 cycles in 8 milliseconds. So, balikan natin yun. Ano? So, meron tayo number of cycles. Ano? So, ito siya. Wala dito yung N, small letter N. Sige, hindi siya nakasama. Pero pwede nating isulat guys na ang frequency ay equal sa number of cycles over time. Ano? Yeah. Ganyan lang po kasimple. So, meron tayong 5 cycles over 8, 8 times 10 to the negative 3. Ang sagot po ay 5 divide 8 times 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 625 tama pa tong calculator ko. 5 divided by 8 times 10 to the negative 3. Ah, 600. Ibig sabihin, mali yung computation ko dito sa isa. Pag scientific calculator, ito, 625. Wait lang, balikan ko lang tong isa ha. 1 divide, fraction ko na nga lang, 1 divide 4 times 10 to the negative 6. Ito ay 250,000. So, kilohertz to. Wala kasing sign. Then ito, malamang sa malamang ay 250 hertz. Yeah, okay. Ito, 1 over 50. Tama, 0.02 seconds. Yeah. So, may question, guys. Wala pa. Ay, basic formulas pa lang naman, ano. So, peak value, or maximum value, or crest value, or amplitude. So, si amplitude, siya po yung largest value reached in a half cycle, ano. So, sabihin natin na meron tayong graph. Sabi, may maximum value daw tayo dito, max. So, may sine wave po tayo. Ito pong pinaka-tuktok at pinakamababa, yun po yung amplitude natin, Kaya po siya tinatawag na peak, So, si average or mean value naman,
So, this is the average value measured in over half cycle. Ano? Since over a complete cycle, the average value is 0. Ano? So, mathematically, in general, average or mean value is equal to area under the curve divided by the base. Ano? So, mamaya, i-discuss ko sa inyo yan. Ano? Then, sige, hanggang saan ba tayo mag-ano? Hanggang dito siguro, discuss ko sa inyo. Mag-early out lang kasi may exam si sir ngayong hapon. So, sa effective value naman, so this is the current which will produce the same heating effect as an equivalent direct current. So, it is sometimes called our RMS, or root mean square. And whenever an alternating quantity is given, it is assumed to be RMS value. So, pag may given na sabihin natin na voltage or may given na current, i-assume natin siya na RMS value yung ibinigay. So, meron tayong dalawang factor, si form factor at saka si peak factor. Mamaya mas ma-appreciate nyo to, So, for the meantime, ito is, ko lang sa inyo, suggest ko lang is take nyo screenshot, then i-familiarize, So, si form factor is, ratio siya ni RMS value sa ni average value. Whereas naman si peak value, since nga siya ay peak, yung pinakamataas, maximum value over RMS value. So, tatandaan nyo rin itong dalawang value na to. Yeah. So, for sine wave, form factor is equivalent to 1.1. So, kapag given ka ng sine wave, ang form factor mo is 1.1. Kasi hindi binibigay minsan ang given. Kailangan sa ulo. Yan. 1.1, 1.11 or 1.41. Take a screenshot po. Yan. 1, 2, 3, go. Yan. Para po makuha natin ang value ng RMS and mean or average, ito yung mean, then ito yung RMS. Si VRMS, dumidepende pa po siya kung anong type ng wave or signal. For sinusoidal wave, ang RMS value natin is equal dito kay max over square root of 2. Then yung average naman natin or mean ay 2 max over pi. I-solve nga natin. Gamitan natin siya dito sa Yan. Ihatiin na lang natin. So, may sinasabi dito, calculate the RMS value of a sinusoidal. Ito. Given sinusoidal, sinusoidal current of maximum value of 20 ampere. So, given, nagbagsak. Wait lang. So, given tayo ng Imax, is equal to 20 ampere, Yan. So, balikan po natin dito. Given ka ng max current, ang hinahanap po natin ay RMS value. So, under the table nitong RMS value, and given po tayo ng sine wave, ito po yung gagamitin nating formula. Max over square root of 2. So, ang IRMS natin is equal to Imax over square root of 2. And si Imax na natin is 20 ampere over square root of 2. Yan. Ito po yung magiging sagot. 14.14. Nagigets po. Madali lang po to. Kung sa ulo nyo tong lahat ng to. Kung sa ulo nyo po ang formula. Yan. What if ang ibigay pala semicircular? Yan. Yan. Ngayon, problem number. Hindi ko na ito bubukay. Madali lang naman to guys. So, yeah. Sabi, i-supply voltage as a mean value. So, kapag mean value,
No, ano po siya ulit? Of 150 volts. Ano? Wait lang guys. Inom lang ako. Yeah. Baka malito kayo sa problem na to. So, sabi is supply voltage has a mean value of 150 volts. So, balikan natin si mean value. Ano? Baka nakakalimutan. Ito si mean value. Ano, si mean. Ano? Si mean or si average. Ano? Yan. So, sabi, this is the average value measured over a half cycle. Ano? Sige. So, pwede natin sabihin na si mean value is equal kay Ave. Ano? B Ave. 150 volts. Ano? Sabi, determine its maximum value and its RMS value. Ano? So, para makuha si RMS value, pupunta ka dito ulit sa table. Ano? Sabi, ano ba yung given na wave? So, yan. Walang sinabi. Pag walang sinabi, guys, na kung anong type ng wave, i-always assume nyo na sinusoidal wave. Ano? So, hinahanap po si RMS value. Ano? Pero meron kang given kasi na average. Ano? Na mean. Ano? So, gagamitin natin to parehas to max over pi tsaka RMS na max over square root of 2. Ano? Yan. So, unahin na muna natin ito. So, balikan natin. Two max over pi, ano? Kasi nga, ito. Si mean ay si average, ano? Yan. Si mean ay si average, ano? And given nga na tayo ng 150, ano lang natin, isa-substitute, ano? So, 150, then formula 2b max over pi, ano? So, makuha natin yung max value, ano? Na hinahanap. Hinahanap ba si max? O, tama. Ito, si max value. Yan, meron ka na agad Vmax, ano? So, kapag nakuha mo si Vmax, pwede mong gamitin yung VRMS, which is ito, katulad din ito. Ano? Yan. Na maximum over square root of 2. Ano? Basta guys, nasa ulo nyo talaga tong table na to, madali na sa inyo. Ano? Yan. So, si VRMS is equal to, by formula, ito, ano? Nakuha naman natin si Vmax, which is this, ano? Yan. I-substitute lang natin over 2. Makuha natin VRMS ay 166 volts. Ano? Yan. May question po dito regarding dito. Ayan. Basta huwag niyong kakalimutan na si mean value, ang ibig sabihin po niyan ay si average value. Ano? And si peak value, si maximum value, si amplitude, yan po ay maximum value. Ano? Okay. Nagigets po? May question po ba? Ay. Or pwede nyo screenshot nyo tong formula na table na to. Pero burahin ko lang yung madumi. Ano? Yan. Ang RMS natin, pwede siyang si VRMS or pwede rin si IRMS. Ano? Pwedeng si voltage, pwedeng si current. Yan. 410 na.
Eto guys, next meeting ko na lang i-discuss. Ano? Pero, eto kasing PowerPoint na to ay hindi kasi akong gumawa nito masyadong complicated. Para mas gusto kong ituro to ng face-to-face talaga kasi magdo-drawing. Ano, and may madali, ituturo ko na lang sa inyo yung pinakamadaling way para mag-solve ng ganito. Ano, tanda pa ba yung mga sin, cos, cosine? Yan, mga cos, cosine, sin yan. Nagamit po tayo ng mga trigonometric identities. Yan. Tanda pa rin ba yung Cartesian plane? Kung saan positive, kung saan negative yung cosine. Mas maganda kung sa ulo nyo pa yun, ano? Ay. May question po ba? Mag-early out lang po tayo kasi po ako ay may exam. Maaga po akong uuwi. Question po, mahaba-haba pa naman po yun. Hindi ko pa po na-checkan ng exam nyo. Ano? Yan. Hindi ko pa po na-checkan. Ayun. Wala na po. Hindi na po ako nag-attendance. Paunti din ang umattend ngayon. Bakit kaya? Sige. So, end call ko na to, Disisitans na muna, Etong si Tapalya, taga saan ka? Meron ka bang kapatid dito sa electrical? Etong si Tapalya ng O2. May kapatid ka ba dito sa electrical? Kambal niya po. Taga Rosario ka? Padre Garcia po. Sabi ko punta rin naka-org shirt ng electrical. Ari is parang estudyante ko ng so yun, may Tapalya rin pala dito sa electrical. Sige, this is it. Pansit muna at ako'y lalarga na. Any question po before we end? Wala. Sige po. Thank you po ng madami sa pag-intindi. Bye-bye.